at direktor ng Passion of the Christ. Isa po siya sa mga naging biktima ng wildfire sa California. Habang pong nasusunog yung bahay niya, nasa isang press conference po itong si Mel Gibson. Nakita po niya sa news yung kanyang bahay sa California nasusunog. At nung in-interview po itong si Mel Gibson, napanood ko po yung kanyang interview, mangiyak-ngiyak siya, hindi pa rin siya makapaniwala. Naubos po ang bahay niya, wala po natira. Lahat po ng mga pinakamahalaga daw niya, memorable na gamit, irreplaceable, nandun po sa bahay na yon. Years of years na mga pinag-ipunan niya, biglang naubos, biglang naging abo, nawala po lahat. Pero hindi ko po makalimutan yung sinabi ni Mel Gibson. Napakaganda. Sabi niya doon sa kanyang interview ito. Oo, nalulungkot ako. Sino bang hindi malulungkot? Para bang hinubaran ako ng Diyos? Sabi po ni Mel Gibson. Pero alam ko may mas magandang dahilan ang Diyos. Bakit hinayaan niya na mangyari ito? Bakit hinayaan niya na maranasan ko ito sa aking buhay? Para bang hinahanda ako ng Diyos na makatanggap ng mas malaki, mas magandang pagpapala at grasya. Mel Gibson said that, the Lord has stripped me, and yet I know the Lord is preparing me for something big. I know something big is coming. Tama nga naman po siya, dahil alam niyo po, sa mga susunod na buwan, lalabas po yung pelikula ni Mel Gibson. Ang title po, The Resurrection. Kung napanood niyo po yung The Passion of Christ, isa po ito sa mga box office hit, top 1, top grossing film of all time. Ano pa po kaya itong susunod na palabas niya, pelikula niya, The Resurrection? Siguradong magta-top 1 na naman po yan. Para bang pinapahiwatig ng Diyos sa kanya, bago magkaroon ng muling pagkabuhay, meron munang pagkamatay. So my dear friends, let us always choose to become martyrs rather than murderers. Because you know what? In the end, in history, it is the martyrs that we remember, that we admire. At alam niyo po, ang mga taong tapat sa Diyos, yung mga martir, mababasa po natin yan, sabi ni San Pablo, sila yung mga nakikipagpaligsahan sa buhay. Sila yung mga tumakbo sa buhay. Bandang huli, doon sa finish line, sila yung mga mabibigyan ng korona ng ligaya galing sa Diyos. Choose, my dear friends. Rather than to hurt people, to heart